Nasa elementarya pa lang ako noon at suki niyo si Mama. Simula noon, nakatutok na ako sa Love Radio. Simula umaga hanggang gabi. Sumulat ako kasi gulong-gulo ko sa buhay ko sa ngayon. At baka sakaling mabigyan niyo naman ng linaw. Ganito kasi, mahigit 8 taon na akong nagtatrabaho sa marketing. Ang saya ko sa larangang ito kasi iba yung fulfillment kapag nakikita ko na hawak ng random person yung produktong nilaunch ko. Naputol yung saya ko nang ilipat ako sa ibang kumpanya para hawakan ang isang malaki at kilalang brand. Nung una akala ko magandang oportunidad para mas mag-grow pa ako. Hindi pala. Pakiramdam ko kasi hindi ako swak dun sa bagong team. Hindi fit. Yung boss ko naman, although sobrang talino, hindi naman willing magturo. Hindi ako makahinga sa kanya. Kapag may ibang tao, ang bait ng trato niya sa akin. Pero kapag kaming dalawa na lang, nag-iiba ang personality niya. Umabot na sa punto na kapag nakikita ko yung message or email niya, naiiyak na ako. Dahil breadwinner ako, nilaban ko pa din at pinilit kong magstay. Kahit ang lungkot-lungkot ko na. Kumapit pa din ako kahit wasak na wasak ako. Hanggang sa nagkaroon ako ng suicidal thoughts. At doon ako bumitaw. Walang backup, walang plano, walang pagsasabi sa pamilya. Nilayasan ko na lang talaga yung toxic na work environment ko. Sa ngayon, hindi ako tumitigil sa paghahanap ng trabaho. At habang naghahanap ako ng trabaho, pakiramdam ko hinahanap ko din ang sarili ko sa gitna ng kawalan. Inisip ko kung tama ba yung naging desisyon ko na mag-resign. Kasi at 30, I feel lost and alone. Ano bang masasabi ninyo sa sitwasyon ko ngayon, Nicole at Diego? Ang inyong fan, Ellie. Malungkot naman dong kay Ellie. Kaya nga Parang nandun ka na sa cloud 9 tapos biglang bumagsak. bumagsak. Diba? Ganun talaga Wala pong forever. Yeah. Totoo nakakalungkot Talaga? mag-isipin. Oo, walang forever. Akala ko nga Akala nga nating lahat, di ba? Mm-hmm. Ano ba yung this year na nangyari? This year nga ba yun na naghiwalay ang Katniel? Oo. Di ba? Tapos may iba pang mga love teams na naghiwalay. Mm-hmm. Tapos inihilera nyo dun yung tambalan. Tapos sinabi nyo tambalan lang sa kalam. Oo. Oh. Ano nangyari? Ano nangyari? Di ba? Kasi dadating talaga sa punto ng buhay na sa isang iglap pwedeng mawala pala ang lahat. Alam mo, ito yung lagi naming sinasabi on air and I still continue to say so, na to appreciate people, to appreciate what you have currently. Kasi pwede palang isang araw magulat ka, in a span of 2 weeks, mawawala. Diba? Tama. Nothing is permanent. Wala palang permanent. Alam mo, ilang beses na nangyari yan sa akin. Sa ano na lang babawan na lang natin. Wag na yung sa pag-end ng isang 20-year era. Mm-hmm. Diba? Yun na lang yung pumasok ka sa opisina ng maayos yung paglalakad mo, umuwi kang sugatan kasi nadulas ka. Lagi nangyari sa akin yun, Diego. Asalam pa. Asalam pa na marurupo ka mga buto. Ang lakas ko pa mag-off-shoulder lagi. Pero sa totoo lang, alamigi na talaga ako. Pumapasok ako ng ayos, nakakauwi ako, merong pasa-pasa, ganun. Uh-huh. Kasi nga, nangyayari talaga yun. In an instant, pwedeng mabago yung pwedeng mabago yung life. So, ganun talaga ang binabato sa atin ng buhay. Meron talagang mga challenges and crossroads that we have to face. And we just have to face it head on. Wala pong nakakatawid sa kabilang side nang hindi po ito dinadaanan. 'Di ba? Kapag halimbawa, gusto mo makaakyat ng bundok, gusto mo makarating agad dun sa part na makikita mo yung mga clouds, paano mo gagawin yun kung hindi mo akyatin yung bundok? Pagdadaanan mo talaga. Ang nangyari kasi dito kay Ellie, yung parang tinanggal siya doon sa kung saan siya masaya. Correct. Kung saan sa'yo siya comfortable. Nangyari na ba to sa'yo na hanggang sa yung pressure sa new environment? Ngayon nangyayari siya.
Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong ilayo. Huwag na tayong lumayo. Pero nakakalungkot sa kanya, nagkaroon siya ng mga suicidal thoughts. Yun lang. Ako wala naman akong ganon. Parang ano lang, because the future feels uncertain, 'di ba? May ganun ka lang natakot na. Hindi kasi pag nakasanayan mo kasi ang isang bagay. Tapos biglang isang araw, boom, may pagbabago. Medyo mahirap talaga siyang tanggapin. Correct. 'Di ba? I think for Ellie, I think that you should always have a support system with you. Kung ano man yung kusino man 'yan, kung ano man 'yan kasi minsan na may mga tao na natutuwa kapag ka they're down, all they have to do is listen to their favorite song tapos ayos na sila. Yan, may mga ganun eh. May mga iba na mas malalalim pa na kailangan kumausap sa mga mentor, spiritual advisor. You do you. Kung ano yung feel mo, basta kumapit ka lang at saka lumaban. Yeah. 'Di ba? Alam mo yung isang tambalinisa na si Benny de la Cruz, lagi nagme-message yan sa amin eh. So sabi niya, sinabi niya, nag-message lang siya kanina na sabi niya, thank you very much for staying strong for us. Ganyan, na lumalaban ka pa rin para sa amin. Yun. Kasi totoo eh. Maaaring may mga taong mawawala, may mga bagay, correct, 'di ba? Pero anong gagawin mo? Lalaban. So Ellie, mahirap man talagang gawin, pero lalaban. And it doesn't have to be big steps all the time. Correct. Pwedeng baby steps lang, maliliit na mga hakbang lang. Pwedeng isang kandidat muna, bukas 2 split, 'di ba? Ganon. Well, siguro sa kay Ellie, you don't have to be yourself yung dati. Siguro pag nangyari yung mga ganyang bagay, you have to reinvent yourself. Kinakailangan mong tingnan yung sarili mo na, eto, try ko naman dito. Kasi ang nagpapahirap, gaya ng pinag-uusapan na, ang nagpapahirap talaga sa atin, yung gusto natin mangyari, yung gusto natin. Correct. Hindi naman lahat ng gusto natin nangyayari. Hindi umaayon yung mga nasa paligid. Di ba sa'yo, gusto mong pahabain pa. Correct. Di ba? Pero, hindi, anong gagawin natin? Isang araw gusto niya magpolitiko. Anong gagawin ko? Di ba? Hindi. Yung, sabi ko nga sa'yo, ang pangarap ko, di ba, 20 years, mass wedding, 30 years, medical mission. Yun ang mga naisip ko kasi by that time, feeling ko may mga problema na sa prostate, di ba? So yun na yung mga attacking programa, 'di ba? Pero yun even in so much as you plan, meron talaga mga changes, and sa totoo lang, yung mga changes naman will make you a better person. Exactly. If you choose, kung pipiliin mo na hanapin yung lesson. Mahirap lang talaga sa ngayon. Ayan. For you, Ellie, and para sa iyo kung sino ka man na dumadaan sa crossroad. Pero matatawid din. Pero alam mo, ako bilang nag-o-observe sa kwento niya, tingin ko you have all the tools na paano labanan to. Kasi tandaan mo, tambalanista ka since elementary. Diba? Yung mga aral sa buhay ni Nicole, correct, ni Chris, nasa sayo na yan eh. Tama. Ano ba naman? Parang ka namang di namin tinuruan ng 20 taong, pambihira. Exactly. Nakakaloka ka naman. Kunin mo yun. Hugutin mo yun. Hugutin mo lahat ng mga, at gusto ko yung Jegs na sinabi mo, no? Hugutin mo yung mga positive lessons that can help you. Tapos, wag mong hugutin yung mga nakakanega. Yes, may mga taong nakakanega ha. May mga tinatawag tayong mga energy vampire. Yung kapag kakausap mo siya, parang nanghihina ka. Na parang gumagawa ka ng paraan. Teka lang, may kausap mo kahit wala kang kausap. Correct. Kasi pag kinausap mo siya, alam mo manghihina ka. May ganun eh. At yun yung, wag mo hugutin yun. Kung alam mo yung sitwasyon na yun, yung nagiging dahilan kung ba't magiging negat ka, o kaya yung taong yun, yung mas nagpapadown sa'yo, wag yun yung mga... Stay away. Ang huhugutin mo, tulad nga na sinabi ni Diego, yung mga positive. Meron ka nun eh. Oo. Tingnan mo. Actually, isa nga sa mga nabasa ko sa Bible na kung may problema ka, you have to de-associate with the people na... Spell mo muna yung de-associate. Basta yun na yun, lumayo ka. Lumayo ka sa mga taong halimbawa, magkakasala ka o nag-i-stress sa'yo, lumayo ka. Oo, alam mo na nga yun yung dahilan kung ba't ka nagkakasala. Alam mo na nga yan yung dahilan kung bakit. Pag nandyan yan, nagmumura ko. Pag nandyan yan, nakakapagsabi ako na hindi maganda, iwasan mo yun. Umiwas ka doon. So piliin mo yung mga taong nasa paligid mo. Bakit ka nga ba nagkakaroon ng mga thoughts na negative? Sino ba yung mga pinagkakausap mo? Totoo yan. Totoo Kasi yan. sabi nga nila, tell me who your friends are and I'll tell you who you are.
'di ba? Exactly. Kahit man sabihin kunyari isang grupo ito ng durugistas, napunta ka doon, 'di ba? Kahit pa paano maisip mo nagdurugista rin kaya siya? Hindi po pwedeng gusto mo maging negosyante tapos yung mga barkada mo O, diba? tambay. Correct. Hindi Paano pwede mo yun. ninegosyo Paano nun? yun? Diba? O so, kanino ka ba nagsasasama? Diba? Sino ba yung pinagkakausap mo? Doon ka muna magsimula. Oo, at siguraduhin mo yung magbibigay sa'yo, merong pakinabang at magandang pakinabang sa'yo. Kaya mo yan, Ellie. Well, again, ang nakikita ko dito talaga, elementary ka pa lang, tambalanista ka na. So, ibig sabihin... Ang daming kwento Oo, talaga. hugutin mo For yung the mga... 20 years. Umayos kayo! Huwag niyo sayangin yung mga itinuro namin. Yung hubad na lumpia na yung Correct. buhay ni Nicole Diba? and Chris. Diba? Totoo yan. Yung mga kung anik-anik naman pinagsasabi namin na nagtawid sa mga tao in their dark days, meron ka mahuhugot at meron ka mahuhugot dyan eh. Oo. Diba? So kung ano't ano pa man yan na magpapalakas sa'yo, gawin mo. Correct. Ellie, kaya mo yan! Ellie! Asan ka? Di ba? Pero totoo, akala mo lang hindi mo kaya pero kaya mo. At kapag ka naitawid mo na, na nalagpasan mo na, naku, bigyan ng jacket si Ellie. Correct. Bigyan ng leksyon, di ba? Kasi mapaproud ka sa sarili mo na, hala, hindi ko I didn't harm myself. Yeah. Itinawid ko, nakaya ko. Oh, diba? Malang araw, ikukwento mo na lang to na nagkwento ka sa Correct. Miwagang Burlay. At sasabihin mo na, nalagpasan ko yan. Oo. Tsaka huwag mo Kinaya kaming ko yan. kakalimutan na bigyan mo kami ng endorsement kasi malaking brand yung hawak niya. Ay, oo nga. Marketing eh. Uy, baka naman. Oo. Type ko yan. Magaling kaming endorser. Sige na, Ellie. Uy, Ellie! Endorsement ta? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!